May nagtatanong sa atin, no, ano daw ba ang mangyayari pag di nagpa-therapy? Actually, magandang tanong to, Kind Warrior, at madalas ding misconception ng maraming mga magulang. Kung ang batang may autism o ADHD ay hindi magte-therapy, hindi ibig sabihin na titigil na ang kanilang development. Pero may tsansa na mas mahihirapan sila sa ilang aspeto ng kanilang buhay. Ito yung mga possible na mangyari. Yung una, yung social difficulties. Magiging hirap sila sa pakikipag-ugnayan kaya pwedeng magkaroon ng misunderstanding sa school o sa kalaro. Pwede ring magkaroon ng feeling ng isolation o bullying kung walang support. Ang sumunod naman ay yung academic challenges. Sa ADHD, hirap sila sa focus at sa pag-organize. Kaya baka bumaba yung performance nila sa school. Sa autism naman, baka mahirapan sila sa communication o instruction kung wala silang guidance. Ikatlo, yung behavioral struggles. Pwedeng tumindi ang meltdown, hyperactivity, or impulsive behaviors kasi walang structured na support. Pero dahil ang kasama nila doon ay ang mga teachers, no, mahihirapan yung mga teachers sa pag-handle sa kanila. Ikaapat, delayed life skills. Mahihirapan silang matuto ng independent living skills gaya ng self-care or ng routines or yung kanilang mga responsibilidad na dapat gampanan sa buhay. So, mas tatagal bago maging handa sa adolescence at adulthood ng ating mga anak. Ikalima, yung mental health risk. Kung walang proper support, mas mataas ang risk ng anxiety, ng depression at low self-esteem habang lumalaki sila. Pero Kind Warriors, wag nating isipin na therapy lang ang sagot. Ha? Ang therapy ay equals may proper tools and strategies. Ang pinaka-importante ay yung consistent na support mula sa ating mga pamilya nila na lagi nilang kasama, ganun din sa mga teachers at community. Kaya kahit hindi araw-araw na nasa therapy, basta guided at alam ng magulang paano i-handle, malaking tulong na. Pero mas importante syempre yung professional guidance because this is equals to protection for our kids. All right? Peace.